Yo, what's up mga ka-CB? Good morning sa inyo. So, another day, another vlog tayo mga ka-CB, no? Sa ating mga gapi dito ulit. So, ikot ko ulit kayo ngayon at i-update ko kayo dito sa mga nangyayari sa ating mga pinapalaki mga gapi fish dito. So, ito mga ka-CB, no? Kakabukas ko lang nito kanina. Tapos nilapagan ko na rin ng BBS to. Ito mga full gold natin dito na ayan. At sa mga food court pala mga ka-CB dito, may gagawin na ako dito. So, bibili na ako na aking breeder ulit kasi hindi ko na-bet tong mga last na natira. Ito, hindi ko na-bet to. So, yun, papalit na ako ng bagong breeder na ating full gold or i-cross natin doon sa may male kasi may male pa naman na yan, gumaganda. Ayan, gumaganda pa. Tapos ito mga ka-CB, no, itong mga bluegrass ko pala dito. Ayan, so hindi kasi sila masyadong makita kasi dark yung color nila pero ang laki na nila. Ayan, ang laki talaga nila, promise. Ayan, ang bilis nila lumaki. May nagbo-blue na pala, kita na pala sa video. Ayan, tapos dito naman ayan, ito yung mga Batangas link pa natin na 4 na male dito ng RDSS. So ito, pwede ko to i-cross dun sa isa pang female na nakabukod. Tapos may nagtatanong pa pala sa akin mga ka-CB, no? Kasi nga daw yun nga daw, na-skip ko yung pagpapakain dito sa mga gapi ko. And then sayang daw kasi baka daw mabansot yung mga gapi ko. Pero ano naman yung ka-CB, depende naman kasi yan sa pinapakain mo, kung gaano kataas yung protein or kung hindi mo man na nabibigyan ng live food, hindi naman agad-agad mababansot. Kagaya nito, ilan buwan pa lang to at minsan talaga may 5 days, 4 days, minsan 3 days na hindi ko to napapakain. Pero okay lang naman kasi naka-outdoor. Ang gapi talaga is kaya talaga nila mag-survive basta nasa outdoor sila. Sabi nakakain sila mga lumot-lumot. May mga lumot-lumot yan, panigurado may mga nakakain sila dyan, yung mga algae dyan sa gilid. Yan, yung mga nakakain sila dyan. Ito nga, hindi ko napapakain to, diba? Hindi ko na nabibigyan ng BBS, pero nagulat na lang ako, ganito na yung size nila. Ayan, no? Sobrang ligs ito. So, breeder na, laki na talaga nito. MSSBT na to. Ayan, malaki na siya. Malaki na siya, guys. Hindi na siya Juby, malaki na talaga siya. Ayan. Tapos, ito kasi hindi ko to ina-out. So, pang ko talaga to, pang breeding ko na lang yan dyan. Isa na lang kasi male dyan, so hinayaan ko na lang yung male dyan na tusukin niya kahit sino dyan, kung sino mabuntis dyan, at hayaan ko sila mag drop dyan, dumami. So ano na lang, ang gagawin ko na lang dyan is calling na lang ng calling. Kapag sino yung pangit, alis na agad, alis. Laging iiwan yung maganda para yung quality ng gapi, yung mga solid na magaganda yung matitira at sila yung mag-breed dyan. Ayan. So ayun nga, pero magse-select pa rin ako dyan mga ka-CB ng for breeding soon kapag nagka-fry na. Kasi ito yung mga female dito, ito all females na lang to dito, so nabukod ko na. Ayan, nabukod ko na, all females lang. Tapos ito naman dito mga male. Ayan o, diba ang lalaki nila kahit hindi ko sila masyado nabibigyan ng BBS at ang tataba ang mamacho. Ayan o. Ayan. So ngayon nabigyan ko sila ng BBS, tapos binaksakan ko pa sila ng dried tube effects. Ayan. Kaya ako nag-dried tube effects yun para hindi masyadong hassle kasi minsan makasibi pag busy. Kapag busy talaga, hindi mo na talaga matututukan. So kahit yung feeding, minsan may skip mo pag BBS, lalo pag BBS, matrabaho. Magka-hatch ka, yun o, yung hatchery ko doon. Tapos magluluto ka ulit pag naubos. Ganun. Pero mga ka-CB noon, tip ko nga lang talaga sa mga gapi, kagaya ko ngayon, one at a time na lang ako nagpapakain. Tanghali lang, yun na yun. Tapos binubusog ko na sila ng sobra. Basta sobrang busog nila, kahit di ka naman magpakain ng 3 times o 2 times, kahit di ka naman magpakain. Kasi ang importante talaga dyan is healthy condition yung tubig natin. Kasi kahit konti lang mapakain mo dyan mga ka-CB sa mga gapi nyo, kahit konting-konti lang talaga yung mapakain ninyo. Halimbawa, lapag lang, pitch lang talaga, tak, 3 piraso sila, mga 5 piraso lang yung nabigay mo, nakakain sila, okay na yun. Kasi ang pinaka-importante is yung conditioning ng tubig. Kapag mas isipin mo mga ka-CB, pakain kayo ng pakain, kumakain papangit naman papangit yung nyo, yung water quality nyo, and then stress bigla yung isda nyo, bilang nagkasakit, bilang nag-white poop, diba, ayaw na kumain kasi nga pangit na nung quality ng tubig nyo, toxic na yung tubig ninyo, mataas na yung acidic. So nag-iba na yung timpla, tumaas yung ammonia dahil sa bigay ng pagkain kasi sa kagustuhan yung lumaki agad. So ang maapektuhan yung tubig, and then pati yung paglaki ng gapi ninyo dahil nga minamadali ninyo, gusto nyo lumaki agad, gusto nyo gumanda agad. So
ang maapektuhan yun yung gapi na nandun sa may tank. So, ang ending, magkakasakit, mamatay. Sayang yung hinihintay yung pinamadali yung pagpapalaki sa mga gapi nyo. Unlike na hayaan yung stay healthy, natural feeding, may mga lumot, or kung indoor ka man, so less feeding talaga, one at a time, or magpapakain ka ng isang beses isang araw, basta yung pinapakain nyo is talagang alam nyo high protein. Halimbawa, isang beses lang sa BBS, umaga. Tapos nilapagan nyo ng mga after mga 4 hours, nilapagan nyo ng konting dried tubig o binigyan nyo pa ng BBS, okay na yun. Basta importante, hindi sila sobrang busog at hindi sobrang dami na bigyan yung pagkain, kasi nga ang aalagaan nyo talaga dyan is yung water conditioning ninyo, yung cycle ng tubig ninyo. Dapat di masira yan, dapat sobrang ganda pa rin ng tubig ninyo, kasi kahit di nyo napapakain yan, basta maganda yung tubig nyo, kusa silang bumubulto yung mga gapi, kusang lumalaki, talagang gumaganda naman sila kahit di nyo madaliin yan. Kagaya nung, diba, sa mga wild nga, sa mga nature talaga, pag sa mga ilog, di naman sila nakakain, wala naman nagbibigay ng pagkain sa kanila doon, pero pag tumingin kayo ng gapi sa ilog, yung mga wild, puta, lalaki, kala nyo mga goldfish, diba? So sa mga newbie, wag yung madaliin, wag yung masyadong atat na magbigay ng BBS ako ng BBS every 1 hour, lagay ako, di ako mapakali, ganun. Tas ending, magugulat kayo, ang labo na ng tubig ko, ang nung isda ko ang tamlay, ayaw kumain. So siyempre, di mo alam gagawin mo kasi nga newbie ka. Lagay mo, mag-water change ka ngayon, so ending sa water change mo madami, tapos kinalahati mo, pumangit na yung quality ng tubig mo, pinalitan mo pa ng so ang ending, lalo na i-stress yung isda. So wag ganun mga ka-CB, iwasan nyo yung ganun. So maganda is sakto lang yung bigay ng pagkain. Kung kaya nyo 2 times, kung kaya nyo maramihan, kung gusto nyo talaga madamihan, kung gusto nyo mayat every 2 hours, nininisin nyo after. Dapat matyaga kayo. Kung hindi kayo tatamarin na pag meron kayo nakita at tinitignan nyo talaga bawat lagay ninyo ng pagkain, tinitignan nyo talaga yung kung may nauubos ba talaga nila, or kapag may nalaglag sa saipon, palit konti, lagi konti, stock water, ganun ang gagawin nyo. Matrabaho nga lang. Pero kung gusto nyo mahabol pa rin yung size at hindi kayo masyado okay na isang beses sa isang araw or 2 beses, basta sakto lang yung bigay at high protein yung pagkain or live food. Magbigay kayo ng isang bombahan na live food, ganun, para ubos agad. Ganun lang mga ka-CB, ganun lang yung gawin ninyo sa mga gapi nyo. Kagaya ngayon, tag-ulan, isang beses lang talaga ako nagpapakain. Kagaya neto, kakatapos ko lang magbigay ng BBS, sobrang tataba nila ngayon, di ba? Sobrang active. So gutom pa yan. Siyempre kasi yung gapi, pag binigyan mo ng pagkain niya, kakain at kakain yan. Pero pag busog na, iiwan na nila yung pagkain nila dyan. Ending, mabubulok lang yun. Magiging magiging ammonia yun. Magkakasakit lang yung gapi niya dun pag tumama na yun. Nag-effect na yun sa tubig na nasa tank nila. So yun nga mga CB, iwasan nyo yun para hindi kayo mamatayan ng mga isda. At huwag nyo masyado madaliin yung paglaki ng isda, kasi kusa naman yan. Kusa naman yan. Kahit nga hindi mo bigyan ng BBS yan, lumalaki yan diba? Minsan nga mas maganda pa may ganun talaga, may mga magandang talaga mga ka-CB. So ito mga ka-CB, kita nyo dito sa mga breeding tank natin. So naglagay ako dito male. Ito first, third batch male na to. Ito first, ito second batch. Wala na tayong mga first batch male sa natin, sa HB Bloom natin, kasi pina-previous ko at nabili na yung iba pang cross nila. So ito na yon. Second batch itong dalawa dito, at ito third batch yung galing, ang laki. O yan, kagaya niyan, second batch. Bihira ako na mapakain ng BBS, pero ang laki niya. Ang ganda pa. Third batch na pala to, third batch. Third batch, second batch. Yung mga female na natira, lahat yan first batch. Ayan, first batch. Kasi ito din mga ka-CB, first batch to. Ayan. So, humihirit dito si Sir Bert. Line niya kasi to, so gusto niyang ibalik yung old line niya. Ayan. So, may project siya. Ayan. Tapos, dito naman, ito yung mga female pa dito, third batch ng HB Blood, nilagay ko na dito. Alam ko nga may female pa dito So, alisin ko na lang soon pag medyo makilaki na. Ayan. Kasi ito ang ganda ng mga RDSS kong female. Ito pang cross to, dito pwede. Ito rin pang cross to. Ito available to soon, pero palakihin ko pa. Ayan, pabultuhin ko pa to. Nabibilis naman kayong RD. Kaya na ito. Ayun. Kaya na ito. Akin tayo, tatabi ko to. So, ito yung mga dragon ko din na akin. Ayan, maganda. Puro half moon. Puro half moon at maganda ng pattern na yun. Ganda talaga.
Yung si Wanda, yan, napapansin kong flower horn. What's up, Wanda? Shoutout mo sila mga kawanda, mga kaulo. Ayan. So, ayan, no, sa mga flower horn naman, yung mga flower horn talaga, mga exotic breed yan, mga kasibi. So, di nakakalam ng flower horn, mga yan, kinross breed yan sa mga, ano ba yung tawag doon? Red Devil, Chichid ba yun? Anong tawag doon? Basta, yan, i-google ko muna mga kasibi at explain ko sa inyo. Basta yan nga, mga exotic breed yung mga flower horn, kaya masyado silang aggressive, matatakaw. Mga territorial yan, di mo pwedeng lagyan ng ibang fish yan. Bawal sa community. So, ayun lang mga kasibi, na yun lang yung update natin at tip ko sa inyo doon sa mga newbie na nagtatanong kung yun nga yung masyadong marami magbigay ng pagkain. Kasi inahabol nila yung size ng copy nila. So, go with the flow lang, huwag yung masyadong anahin. So, yun lang mga kasibi, na sana nagustuhan nyo yung video na to. Yung peace yo, kita-kita sa next vlog.